Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel, mga Kadaverkads. And for tonight's video, isang makabuluhang topic na naman ang ating pag-uusapan tungkol dito kay Bossing Vic Sotto and syempre, laban dito kay Direk Daryl Yap. But before that, nais ko lamang pong batiin si Bossing Vic Sotto and si Pauline Luna Sotto ng happy wedding anniversary. So, anniversary pala nila ngayong araw, mga Kadaverkads, no? Kaya pala sila ay nagpaiwan po dyan sa Japan. And kanina nga po, mga Kadaverkads, nagbahagi ng video itong si Ma'am Pauline Luna Sotto sa kanyang Instagram na nasa bakasyon pa din sila. Andirito pa rin po sila sa Japan. Sabi nga po ni Ma'am Pauline, happy 9 wedding anniversary to my second set of parents. I am absolutely blessed to be on this trip with you. I love you and God bless you. Tapos nag-share din siya or nag-post siya sa kanyang Instagram account ng dalawang picture nila ni Bossing Vic Sotto na nasa snow sila dyan sa Japan. So ayan o, nag-kiss nga po sila ni Bossing Vic Sotto and Pauline Luna Sotto. So yan o, apaka-sweet nila, 'di ba? Sabi niya dito sa caption, stronger than ever. Happy 9 wedding anniversary, my love. Samantalang, may good news ang pelikula ni Bossing Vic Sotto mula yan sa APT Entertainment Inc. Edoxine brings to school the golden edition of the Metro Manila Film Festival with select features including The Kingdom at the country's premier state university with UP FI Film Center. The Kingdom maps out a country, an alternate version of contemporary Philippines without the trace of colonial history but with a royal family besieged by its own court intrigues and games of throne. Winner of the 50th Metro Manila Film Festival of Major Award, Gatpuno Antipolo J. Villegas. Cultural Award, Second Best Picture, Best Director, Best Production Design, Best Visual Effect. So, grabe. Congratulations dito sa pelikula ni Bossing Vic Sotto. And syempre, sa mga taong behind the camera na talaga naman pong malaki din ang naging ambag para pumabuo ang naturang pelikula. So, eto po yung schedule. UPFI Film Center, February 2025. The Kingdom, February 4, Tuesday, 5 p.m. February 6, Tuesday, 5 p.m. And February 7, Friday, 2 p.m. 200 pesos regular ang bayad and ang discounted naman ay 150 pesos. Samantalang by January 31, 2025, bukas yan, 4 p.m. live on ABS-CBN News YouTube channel hosted by Carmina Constantino. Mapapanood itong si Vicente Tito Sotto III sa programang Harapan 2025. So, abangan natin dyan si Tito Sotto kung ano po ang kanyang mga magiging statement, kanyang mga plataforma na papakinabangan po ng ating mga kababayan. Samantalang si Daryl Yap naman po, mga Kadaverkads, ay kinuyog ng mga casual netizen dito po sa mundo ng social media. So, basahin natin ang ilan sa mga panguyog na ginawa po ng ilang netizen. Sabi po dito, naiintindihan ko yung artistic expression from Daryl Yap. Nalalagyan mo ng konting gimmick at intriga yung pelikula para maging controversial at pag-usapan ang mali sa ginawa niya. Sa opinion ko lang, ay yung isingit mo yung eksena na hindi naman pala totoo. Yung conversation nila Pepsi Paloma at Charito Solis. Worse, nag-drop ka pa ng isang tao na para bang pinalilitaw mo na siya yung si Vic Sotto. Hindi naman ito napatunayan sa korte noon at na-dismiss nga. Dahil doon, hindi mo na makokontrol yung mga makikitid ang utak na hindi ma-discern ang pelikula lang versus sa totoong buhay. Suggestive at malicious ang pagbanggit sa pangalan ni Vic Sotto.
Eto pa yung komento ng isa, sinadya naman niya talaga gamitin ang mga ganong teaser para lang mapag-usapan siya, para maging viral agad. Taktik niya yan para kumita ng pera. Ganyan din ginagawa niya sa mga pelikula ng mga Marcos. Ang problema, napakamalisyoso talaga ng part na yon. Alam naman niya na mga usap-usapan pa man noon yan. Pero problema talaga tong pelikula na to, patay na ang mga involved. Pinagkakaperahan pa, hindi pelikula ang kailangan dito, katahimikan. So, ilan lamang po yan mga ka-Dabbercad sa talaga namang on point na mga komento at pagsupalpal dito kay Direk Daryl Yap. So, sana mabasa niya yung mga komento ng mga casual netizen, yung mga sinasabi ng mga ito, no? Nang sa ganon, maliwanagan po siya. And eto nga po yung umagaw ng atensyon sa akin nang mapadaan ako sa isang post tapos tiningnan ko yung comment section. Yung baho ni Direk ay na-screenshot ng isang account na nagngangalang Brendo. So ito po yung parang tweet niya ata sa X. Taong kailan ba to pinost? 17. So meron pang nakapag-save nito. Sabi dito kasi mga ilang mababait na bata kaya ang makakaranas ng lambing ko. Tapos sabi pa niya dito, may crush ako, bata. Tapos ayan, masarap ang bata. Totoo po bang nakulong na kayo? Tapos sabi pa dito, yes, 2013 daw, condoning a minor, kumupkop ng naglayas. Seduction with consent, having malicious. Ayan. So, na-screenshot pa to ng isang netizen taong 2017. So, totoo nga kaya na nakulong itong si Mr. DY. So, isa po kasi yan sa mga binabalikan ng mga casual netizen, yung usapin, yung issue tungkol dito kay DY noong mga nakaraan pa. And yan nga po ata yung pinag-uusapan nila doon mga ka-Dabbercads. So, parang binabalik po yung matagal ng issue nitong si DY para magamit laban dito kay Direk. So, yan po yung isa sa mga pang-asar nila kay Direk Daryl Yap. So, may ganito palang issue. Ngayon ko lamang po ito nalaman kasi merong mga naglalabasan po na screenshot Baho daw yan itong si Direk. So, talagang mahalungkat po yung pagkatao niya, yung mga usapin sa kanya, yung issue sa kanya, kasi hindi po basta yung kanyang binangga. Bossing Vic Sotto ata yan. Lalo na marami pong supporters sa nagmamahal kay Bossing Vic Sotto. Talagang maraming magagalit dito kay Direk. Sabi ko nga po, parang bumangga siya sa pader. Wala siyang kalaban-laban dito. Knowing na nananahimik si Bossing Vic Sotto, 'di ba? Tapos ganito yung mangyayari. Talagang makakatikim po siya. So, ano po ang masasabi niya dito mga ka-Dabbercads? Mag-iwan ng komento. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe.